Dami resibo! May resibo! Congratulations sa pag-register ng iyong business. Ano na nga bang gagawin after business registration? Dandanan! Sa video ito, ibabahagi ko ang 3 tips after business registration. Pero bago yan, hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako po pala si Angelica Manindig Gamayo o mas kilalang Angel Gamayo, your angel in doing business. Noong nagsimula ang consulting business namin na may kasamang business registration at accounting and taxation compliance noong year 2019, nagsimula lang kami sa pagsisilbi sa isang family business. Di kalaunan, nag-pandemic at hanggang ngayon ay kliyente pa rin namin. Gusto kong ibahagi sa inyo, going to 200 clients na tayo sa business registration. Nais kong ibahagi sa inyo ang video na ito at kung napanood mo yung una kong video na 3 tips before registering your business, ngayon naman ay 3 tips after business registration. Kung ikaw ay natapos na sa business name registration for sole proprietorship or corporation, partnership, or one-person corporation, for registering your business name sa SEC naman ito o yung Security of Exchange Commission for your business name. Kapag DTI ang yung registration, ay syempre ikaw ay sole proprietorship or may validity ng 5 years ito. After 5 years, kailangan i-register mo ulit or i-renew mo yung iyong business name. Pagkatapos nun, i-update mo naman ang BIR. That's for after 5 years. Para yan sa mga sole proprietorship na nag-register ng kanilang business sa DTI or Department of Trade and Industry. Para naman sa mga SEC, merong choices sa pagkaka-register. Kung pinili mo, as a business owner, pinili natin ang 25 years or 50 years or yung perpetual, walang katapusan. Kung tatanungin niyo naman ako, ano ba ang katapusan ng registration? Saan ba nagtatapos? Para masabing legal tayo nagne-negosyo dito sa Pilipinas ay you have your business name, whether it's sa SEC man yan or sa DTI, you have your mayor's permit o tinatawag natin na business license or business permit or mayor's permit at registered sa BIR or sa Bureau of Internal Revenue. Pagkatapos nun ay makakapag-register ka na ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig para ikaw ay masabing legit na business owner dito sa Pilipinas. Ang mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig ay mga mandatory contributions. At syempre, ito ang number 1 tip para sa inyo. Letter B for begin in securing your documents and posting it in the right wall. Ano yung mga documents na yon? Kailangan you read and understand them. Tulad nito, ito ay Certificate of Incorporation. Sample nito ang niregister natin sa SEC. Sa likod nito, ng registration na to, sa Certification of Incorporation or COI, makikita mo kung ano yung mga SEC reportorial and monitoring requirements for domestic corporations. Yan, whether corporation ka or one-person corporation partnership, sa likod ng Certificate of Incorporation or Certificate of Partnership or one-person corporation, makikita mo sa likod ito. Ano yung mga documents na kailangan or reports na kailangan mong isubmit sa SEC kung pinili mo ang register ng business sa Security of Exchange Commission. Meron tinatawag na General Information Sheet na after 30 days of your meeting na na-declare sa bylaws ay kailangan mag-submit
within the 30 days of it. Yon ay every year or annual siyang sinasubmit. At kadalasan, ang GIS or General Information Sheet ay requirement sa pag-open ng bank account, ng corporate bank account. Maliban doon, meron din tayong sinasubmit na audited financial statement. Susunod naman ay katapos ng registration or sa SEC ay masecure mo ang STB or Stock and Transfer Book. Yan. Ano pa nga ba ang mga dapat i-secure? Pagkatapos sa SEC, sa BIR naman, or sa Bureau of Internal Revenue, ay meron kang yatawag natin na Book of Accounts. Yan, ang mga Book of Accounts na yan. Meron kang accredited printer na mag-print ng iyong sales invoice or service invoice. Put in a conspicuous place. Conspicuous? Ano ba yun? Ilagay sa place of business na nakikita ng public. Yung iyong business name certificate, whether SEC yan or sa DTI, yung iyong NIE or Notice to Issued Invoice, yung color green na binibigay sa BIR kapag nagpa-register ka, yung iyong plate, business plate, minsan meron nun, at yung 2303 or yung BIR 2303 Certificate of Registration, COR. At lagi dapat ang Book of Accounts ay nasa place of doing business. Wala po dapat ito sa iyong accountant at lagi dapat itong updated. Second tip starts with the letter I. Issued invoice and timely filing. Makikita sa Certificate of Registration or 2303 na issued by Bureau of Internal Revenue or BIR. Dito natin makikita kung anong tax type natin, anong mga forms yon, and kailan sisimulan ng date after the registration, and doon din makikita kung kailan siya ipa-file. For monthly ba yan? Quarterly? Nandito na kung kailan ang filing due date. Dito rin mo makikita kung ano ang nakalagay na nature of business mo o yung saklaw na anong klase ang line of business mo. Kung ikaw ay services, or into retail, or into online services, in e-commerce, into manufacturing, dyan natin makikita kung ano yung scope o saklaw at linya ng negosyo mo. At make sure na ang iyong Book of Accounts ay updated. Bakit kailangan updated? Para iwas penalty. Kasi hindi natin alam kung kailan ang tax mapping or yung tinatawag natin na surprise visit ng sa BPLO ba yan or sa Business Permits and Licensing Office or CBIR. Yung mga BR officials ay nag-audit sa bawat stores. Mga pa-online man yan, yung negosyo mo may physical store o wala. At least, tayo ay always ready. At ang susunod, ang pinakahuling step, starts with the letter R. Reaching out tax specialist or service provider na expert sa taxation at sa mga legalities. Dahil kung ikaw ay isang entrepreneur at business owner na wala ng time, ubos na ang oras sa sales operations and your marketing, ang mga ganitong usapin ay kailangan mo na ng tulong ng service provider para makapag-focus ka na sa iyong negosyo. So katulad namin na service provider na may karanasan na sa iba't ibang klase ng field ng negosyo. Dahil ang pagnenegosyo, upang lumago, ito ay ibinabahagi at hindi ito pinagdadamot. Kailangan mo na mapagkakatiwalaan o pagkakatiwala ang service provider. Karamihan ng tanong sa akin, may isa-suggest mo ba o dapat ba na ang nag-uumpisang negosyo ay kailangan ng kumuha ng accountant or ng bookkeeper or ng isang expert para dito? At ang sagot ko ay, kung hindi ito ang linya mo at hindi mo alam kung paano mag-uumpisa, ay better to seek or reach out expert na marunong na or may experience na sa compliance
process, lalo na sa BIR. Dahil pag sinimulan mo na i-register at pag natapos na ang registration sa BIR, sure ako na tumatakbo na rin ang Metro. Start na iyon ng iyong compliances. Dito mo rin malalaman kung kailan at ano yung mga kailangan natin i-comply. Dahil hindi lahat ng kailangan i-comply nasa 2303. At hindi naman tayo, as a business owner, naka 100% tutok sa pagbabago ng mga provisions or updated sa paglabas ng mga bagong revenue regulations. Ito yung tinatawag natin ng RR. Kaya, kung pagsasama-samahin ang binigay kong tips ay mabubuo natin ang BIR. Always remember, begin in checking, understanding, and reading your basic documents. Katulad ng Certificate of Incorporation or Business Name Registration, Business Name Certificate, Mayor's Permit. Always check the spellings kung tama ba ang numero at address na ilinagay. Always read yung mga maliliit na detalyeng yon. Yung mga naka-note doon. Failure to issue blah blah to put users are always corresponding penalties. Kaya naman, huwag matakot sa pag-reach out sa mga expert dahil lamang ang nagtatanong. Ang inspirasyon ko sa vlog na to ay ang Proverbs chapter 16 verse 3. Whatever you do, commit it to the Lord and He will establish your plans. Kaya, galingan natin sa pagnenegosyo dahil register na ang iyong negosyo, halika't palupitin natin. Join in our FB page. Everything ng concerns mo and inquiries para mapalago pa ang iyong negosyo, samahan mo kami sa aming FB group, ang All About Business and Inquiries and Concerns dito sa Pilipinas. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagbablog na ito, sana ay nakatulong. At ito na rin ang abag ko para sa mga susunod na magre-register ng kanilang negosyo. Mapa-DIY man yan or ipapagawa mo sa isang service provider na katulad namin. Salamat sa pagtapos ng video na to. Pa-like, subscribe, and follow mo na rin. Also, mas matutuwa po ako kung ikaw ay mag-iiwan ng malupit na comment. And always remember that there is good, better, and best to execute things. Kaya galingan mo ha, and always know that mahalaga ka. Paalam!